Miss R, ito na ang kwento ng simula, ng saya, ng init, at ng isang pag-ibig na akala ko'y panghabang buhay ang tibay. Ako si Ninya, 26, bagong kasal, bagong lipad, bagong buhay. At ngayon magbabalik tanaw ako sa mga unang araw na akala ko'y perpekto. Mga araw na hindi ko alam ay magiging paalala ng lahat ng mawawala sa akin. Katatapos ang ng kasal namin ni Benedict, ang lalaking kinahuhumalingan ko noon sa kolehiyo. Mabait, maalaga, at higit sa lahat mapagmahal sa paraan na hindi ko pa naranasan kahit kanino. Sa reception pa lang, hindi niya na mapigilan ang paghalik sa kamay ko, sa balikat, sa pisngi, na para bang gusto niyang ipaalam sa buong mundo kung gaano niya ako kamahal. Pagkatapos ng honeymoon namin sa Tagaytay, dumiretso kami sa maliit naming inuupahang apartment. Maliit lang yon, isang kwarto, maliit na sala, kusina at banyo. Pero para sa amin, para sa akin, para kay Benedict, sapat na yun para maging mundo namin. Love, dito magsisimula ang tunay na tayo. At doon pa lang, Miss R, para akong natunaw. Kasi ito ang pangarap kong buhay. Simple, malapit, at puno ng pagkakataong hawakan, mahalikan, at pagbigyan ng asawa ko sa bawat sandaling nanaisin niya. Pagpasok pa lang namin, hinila niya na ako papasok ng kwarto. Halos hindi na namin naibaba ang mga gamit. Pinaikot niya ako na parang eksena sa pelikula. Kinagat niyang ibabang labi niya. Yung kilos na nagpapahina ng tuhod ko. Teka lang, hindi ka ba napagod sa biyahe? Napagod. Pero mas manghihina pa ako kapag hindi kita nahawakan yun eh. At iyon na, Miss R, ang unang gabi namin bilang mag-asawa sa sarili naming tahanan. Tinulak niya ako ng dahan-dahan sa kama, hinubad ko ang mga hikaw, pero hindi niya na ako pinayagang maghubad ng iba pa. Ako na. Bulong niya. At sa bawat hakbang ng kamay niya pababa sa katawan ko, ay naramdaman kong parang sinisindihan niya ang bawat himaymay ng laman ko. Ang dila niya sa leeg ko, sa balikat ko, sa dibdib ko. Hindi madalas magsalita si Benedict kapag nagiinit siya. Pero ang bawat paghinga niya sa tenga ko ay parang salita na rin. Mga salitang nag-uutos, nag-aanyaya, mga salitang nagpapainit sa buong pagkababae ko. Ang ganda mo, Ninya. Sa akin ka lang. Walang ibang makakatikim sa'yo kundi ako. At Miss R, totoo. Sa sandaling yun, buong buo kong pinaniwalaan na siya lang. Umabot ng halos isang oras ang paglalakban niya sa katawan ko bago niya tuluyang ibinao ng sarili niya sa akin. At kahit ilang beses na namin ginawa yun bago pa kami ikasal, iba ang gabing yun. Mas malambing, mas masarap, mas malaya. Doon ko naramdaman ang buong katauhan ni Benedict. At doon ko rin binigay ang buong ako. Hindi lang yun ang huli. Sa unang linggo namin sa inuupahan, para kaming hindi na uubusan ng rason para magkulong sa kwarto. Minsan bago pumasok yung trabaho, minsan pag-uwi, minsan habang naghugas ako ng plato, bigla niyang hihilahin ng kamay ko papunta sa sofa. May isang gabi pa nga, umuulan ng malakas, brown out, at may kandila lang kami sa mesa. Nakatayo ako sa kusina, basang-basa ang duster, dahil sa tumalong tubig mula sa gripo. Lumapit siya sa likuran ko, hinalikan ng bato ko at bumulong. Ang sarap mong tingnan sa dilim. At bago pa ako makapagsalita, tinaas niya ang duster ko. At doon kami, Miss R, gumawa ng sarili naming init habang rinig sa labas ang lakas ng ulan. Simula nang magsama kami, ramdam ko kung gaano niya ako gusto. Ang katawan ko, ang ngiti ko, ang bawat ungo na lumalabas sa labi ko. At ako, gusto ko rin siya. Gustong gusto. Palaging sabi kapag naririnig ko ang susi niya sa pinto. Palaging kumakabog ang dibdib ko kapag dumidikit ang kamay niya sa hita ko habang nanunood kami ng TV. Akala ko yun ang buong kwento ng pagiging asawa. Init,
Saya, kilig, kagustuhan at walang katapos ang lambingan. Akala ko nabuo ko ng pangarap ko. Nasa malit na unit kami pero puno kami ng tawa at lambing. Pagdating niya sa trabaho, inaabot ko lagi ang bag niya. Hinahalikan ko siya sa pisngi at sasabihin niya, Love, parang ayoko nang umalis dito sa bahay natin eh. At sa bawat gabi, Miss R, sa bawat I love you ni Benedict, sa bawat pagkakataong binibigay ko ang sarili ko sa kanya, pakiramdam ko'y ligtas ako, buong buo. Mahal ako. Hindi ko alam na lahat ng yun ay magiging paalala ng lahat ng mawawala sa akin. Kagagaling lang namin sa grocery. Simple lang na bili. Instant noodles, sabon, at 2 yellow cream para sa araw ng sahod. Tumawa kami buong biyahe pa uwi. Binunggo niyang balikat ko at nagsigawan kami sa tricycle dahil ayaw bumukas ang plastic ng ice cream. Pagdating sa bahay, humilata siya sa kama habang inaayos ko mga pinamili. Pero napansin ko ang tingin niya. Iyon bang tinging may ibig sabihin? Yung tinging alam kong magdadala sa akin sa isa pang gabi ng pagniniig. Hinila niya ako. Umupo ko sa kama at nakangiti. Ninya, masaya ako. Sobra. Sana ganito na lang lagi, no? At sa sandaling yun, kung alam ko lang, Miss R, ng mundong yun, ay unti-unti palang mawawasak. Sana'y mas hinigpitan ko pa ang yakap ko sa kanya. Isang hapon bagong ligo ako. Nakatapos lang ang tuwalya at naghahanda ng salubungin ng pag-uwi ni Benedict. Nakatakdang magluto sana kami ng sinigang, paborito niya, para sa maliit naming monthsary dinner. Pero tumunog ang cellphone ko. Number ng kapatid ni Benedict. Hindi ako kinabahan agad, pero nagbago ang lahat ng marinig ko ang boses niya. Ninya, si Mama. At Miss R, kahit bago pa niya matapos ang pangungusap, naramdaman ko na. Yung biglang paglubog ng sikmura. Yung malamig na pawis na sumirit sa likod ko. At ang boses niyang nanginginig habang dinadugtungan. Wala na si Mama. Inatake. Hindi na umabot. Para akong pinupunit sa loob. Hindi ako nakapagsalita. Nanghihina ako sa sahig. Nakayakap sa sarili habang ang tubig mula sa buhok ko'y tumutulo sa tiles. Nang dumating si Benedict, naupo siya sa tabi ko at bumagsak lang siya sa dibdib ko. Umiyak ng parang batang nawala ng direksyon. At doon ko unang nakita si Benedict na gano'n. Wasak, gutay-gutay, na parang inalisa ng kaluluwa. Kinabukasan dumiretso kami sa bahay nila. Pagpasok namin sa sala, sinalubong kami ng mukha ni Hugo, ama ni Benedict. Matikas pa rin ang tindig, pero bakas ang pagkalugmok. Namumula ang mata, lumalim ang pisngi, at ang kamay niya ay nanginginig ng hawakan niyang balikat ko. Ninya, anak. Pero pagkatapos noon, tumalikod agad siya. Walang luha, walang salita, walang emosyon na lumabas. Para siyang estatwang nililok ng sakit. Sa lamay halos hindi siya nagsalita. Hindi kumain. Hindi uminom ng tubig hanggat hindi ko halos pilitin. Parang hindi niya kayang lunukin ang nangyari. Kahit ang mga kapatid ni Benedict ay natatakot nang lapitan siya. Pa, kain ka muna. Ano pang silbi ko? Wala nang mama ninyo. At Miss R, sa bawat araw na lumilipas, nakikita kong lumalayo siya sa sarili niya. Para siyang naglalakad ng patalikod, palayo sa mundo. Pagkatapos ilibing ang mama ni Benedict, bumalik kami sa inuupahan pero hindi yun naging madali. Si Benedict lagi siyang tahimik. Madalas nakaupo lang, nakatitig sa sahig. Hindi na ganun kainit ang yakap niya sa gabi. Hindi dahil hindi niya na ako mahal, kundi dahil nababaksan ko ang pagod, lungkot at pagkabalisa ang bawat galaw niya. Isang gabi, habang hinahaplos ko ang likod niya, bigla siyang nagsalita. Love, si Papa mag-isa lang dun. Wala man lang nag-aasikaso.
Ayoko siyang isipin ha. Hindi niya natuloy. Hinawakan kong pisngi niya at hinarap ko siya. Kahit anong kailangan, love, susuportahan kita. At doon niya binanggit ang bagay na magbabago sa lahat. Pwede bang lumipat muna tayo sa bahay nila Papa? Kahit ilang buwan lang. Ayoko mapabayaan siya. Nagkatingin kami ng matagal. At sa puso ko nandun ang kaba. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil nasanay na ako sa mundo naming kami lang dalawa. Siguro dahil takot akong maka-apekto yun sa relasyon namin. O baka dahil may kung ano sa loob ko ang nagsisabing may mabigat na enerhiya sa bahay na yun. Pero mahal ko si Benedict. At hindi ako magagawa ng asawa kung hindi ko unahin ang pamilyang kinalakhan niya. Kahit gaano katagal, kahit habang kailangan niya tayo, pupunta tayo ron. Numiti si Benedict. Sa unang pagkakataon mula nang mawala ang mama niya, nakita ko muli ang liwanag sa mata niya. Hindi ko alam na ang ilaw na yon ay papalitan ng apoy na susunog sa lahat ng meron kaming dalawa. Katahimikang hindi ko makalimutan. Iba ang pakiramdam, Miss R. Hindi ko alam kung dahil ba sa sariwang pang sakit o dahil ba talaga may kung anong mabigat sa presensya roon. Ang amoy ng lumang kahoy, ang lamig ng hangin kahit hindi bukas ang bintana, ang malarawan ng mama ni Benedict na nasa dingding, lahat nakatitig sa akin na para bang nagbabantay. Pagpasok namin, naroon si Hugo sa lumang sofa. Hindi siya tumingin agad, tahimik lang. Paglapit namin, saka lang niya kami tiningnan, pero para bang wala lang siyang nakikita. Pa, andito na kami. Tumango lang si Hugo. Walang salita, walang galaw, walang emosyon. At sa sandaling yun, ramdam ko ang bigat na parang niyayakap ang buong bahay. Parang may hindi nakikita na humihigop ng lakas ng loob ko. Inayos kong magamit namin sa dating kwarto ni Benedict. Malaki ang kwartong yun, pero masakip sa damdamin. Hindi ko alam kung dahil sa larawan ng mama niya sa altar o dahil sa kalungkutan na halos mabigat kaysa hangin. Nang gabing yun, pilit naming ginawang normal ang lahat. Nagbukas kami ng TV, nagsalo sa sinabawang isda, pero tahimik si Hugo. Walang imik, walang hininga halos. Si Benedict nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. At ako, nakaramdam ng hindi ko may paliwanag na kuryente sa bato ko. Hindi dahil may masama, pero dahil may nagbabadyang hindi ko pa kayang pangalanan. Miss R, may isang insidente nung gabing yun na hindi ko malilimutan. Pagkatapos naming magligpit, dumaan ako sa sala. Nakatayo si Hugo sa harap ng malaking bintana, nakatanaw sa labas. Tahimik, matigas ang postura. Parang hinahabol ang anino ng lumipas na buhay. Pa, okay lang po ba kayo? Hindi siya tumingin. Ngunit nang tumigil ako sa kanyang tabi, saka ko naramdaman ang biglang pag-ikot ng hangin, ang biglang pagdikit ng lamig sa balat ko. At ang tingin niya sa salamin, hindi sa akin, kundi sa refleksyon ko. Parang may sinusukat sa loob ko. Parang may inaabot na hindi niya dapat abutin. At Miss R, kahit ilang segundo lang yun, may tumindig sa bato ko. May gumapang na kaba. May isang uri ng pagduda na hindi ko alam kung saan nanggaling. Nang humiga kami ni Benedict, yakap ko siya ng mahigpit. Parang gusto kong kunin lahat ng bigat niya. Pero habang nakatalikod siya, humihikbi ng mahina, ako na may nakadilat, nakatitig sa kisame, at iniisip ang hindi inaasang pagbabago ng buhay namin. Love, bulong ko ngunit hindi siya tumugon. Sa unang pagkakataon simula ng ikasal kami, hindi ko maramdaman ang kamay niya sa bewang ko. Wala ang init ng katawan niya lagi kong inaasam. Walang paglalambing, walang pagtingin. At sa gitna ng kadilimang yun, naririnig ko mula sa labas ang kwartong hakbang ni Hugo. Na tila babaw tunog ng yabag niya ay patak ng hinaharap kong hindi ko pa kayang harapin. Miss R, ito ng gabing hindi ko makakalimutan. Ang gabing hindi sinasadya, hindi ko inisip
at hindi ko ginusto. Buti sana kung ganun lang ang totoo. Pero ang katotohanan, ito ang gabing nagbukas ang pintuan ng apoy na hindi ko na naisara. At ang pinakamasakit, hindi ko man ang alam na may ibang mata palang nakamasid. Miss R, 2 linggo na kaming nakatira sa bahay ni Hugo. Sa mga gabing yun, sinusubukan pa rin namin ni Benedict na maghanap ng sandali para sa sarili namin. Mga oras na makakatakas kami sandali sa lungkot ng bahay, sa bigat ng pagpano ng mama niya, at sa katahimikan ni Hugo na parabang nakabalot sa buong espasyo. Bagong ligo ako noon. Ang buhok ko'y basa pa at nakasuot ako ng lumang night dress na dinala ko mula sa inuupahan. Tahimik ang gabi, pati ang hangin na parang nakikiramay sa yumaang babae na dati nagbibigay ng sigla sa bahay na yun. Nakahiga kami ni Benedict. Magkadikit ang balat, magkalapat ang hita. Huminga siya ng malalim at bumulong. Love, pwede ba tayong maglapit ulit? Kahit ngayon lang. May pag-aalinlangan ako. Baka may makarinig. Baka magising si Hugo. Baka hindi ko alam. Pero sa paraan ng pagkakadampi ng labi niya sa leeg ko, para akong natunaw. Matagal akong nagtiis sa lamig ng dulot ng pagkawala ng mama niya. Ngayon siyang lumalapit at kailangan niya ako. Niyakap ko siya, naghalikan kami. Naging mabilis ang pag-init ng katawan naming dalawa. Mula sa mababaw na halik sa labi, umakyat ang mga kamay niya sa dibdib ko. Marahan pero may sabik. Narinig ko ang malalim niyang paghinga. Yung boses na kilala ko na palaging naglalabas ng pagninasa at pag-ibig. At doon nagsimula ang lahat. Hindi ko na malayang napapahiyaw ako ng marahan habang binababa niya ako sa kama at ako'y napapatong sa kanyang balakang. Nakaibabaw ako. Nakadikit ang palad ko sa dibdib niyang umiinit habang unti-unti niya binubuksan ang night dress ko. Ang katawa-tawa, Miss R, hindi ko man lang naisip na manipis yun. Hindi ko rin naisip na kahit sirado ang ilaw, naglalagos pa rin ang hugis ng katawan ko. Wala akong pakialam noon. Ang mahalaga, muli kong naramdaman ang asawa ko. Inayos kong sarili ko sa ibabaw niya. Hinawakan ng kama sa magkabilaang gilid. Dahan-dahan kong binaba ang balakang ko at nang tuluyan siyang pumasok sa akin, hindi ko napigilan ang ungol ko. Hindi ko napigilang umigtad, mapapikit at mapatingala. At doon nagsimula ang tunog na hindi ko alam, aalingaw-ngaw sa isip ng binan kong si Hugo sa mga susunod pang gabi. Hindi ko alam, Miss R, na sa sandaling ring yun, may nagising sa kabilang bahagi ng bahay. Si Hugo. Inagising daw siya dahil sa ubo. Yun ang kwento niya sa huli. At dahil nauuhaw siya, tahimik siyang bumaba ng kama, kumuha ng tubig sa kusina. At habang naglalakad pabalik sa kwarto, ay may narinig siyang mahinang ingay. Hindi ungol agad. Hindi rin tili o hiyaw. Isang mahina, mabagal, pamilyar, ngunit hindi dapat marinig na tunog. Isang kamang gumagalaw. At sumunod ang boses ko. Hindi daw niya alam kung bakit pero tumigil siya sa tapat ng quarter namin. Hindi siya pumasok. Hindi siya ganong klaseng tao. Pero ang pinto, Miss R, bahagyang nakaawang. Isang pulgada lang. Isang maliit na siwang. Pero sapat para masilayan niya ako. Ako. Si Ninya, ang manugang niya. Nakaibabaw, pawisan ng liig, nakatingala, at nakapikit na parabang ninanakawan ko ang sarili kong ulirat. Hindi ko alam na nakatitig pala si Hugo sa akin habang dahan-dahan kong ginagalaw ang balakang ko sa ibabaw ni Benedict. Hindi ko alam na nakikita pala niya kung paano kumikisot ang katawan ko sa bawat ulos ng asawa ko. Hindi ko alam nakita niyang dibdib kong umaalog sa bawat pag-inat ko. Hindi ko alam nakita niyang mukha kong napupuno ng libog. Hindi ko alam nakita niyang mahaba kong paghinga. Ang pagsinghap ko. Ang pagtirik ng mga mata ko habang sinasabi kong, "Love, ayun na ako." Hindi ko alam, Miss R.
Pero si Hugo, kitang-kita niya. Ayon sa kanya. At ito ang kumpisal niya sa akin sa isang gabi na hindi ko na dapat naaalala. Ang unang naisip niya ay mali ito. Mali na naroon siya. Mali na hindi siya lumayo. Mali na pinapayagan niyang manatiling mata niya roon. Pero hindi rin niya kayang igalaw ang katawan niya. Para siyang statwang humihinga ng malalim. Sabi niya at hanggang ngayon, nanginginig pa rin ako pag inaalala ko to. Hindi daw niya inaasang makakita pa siya ng ganung tanawin. Matagal lang na to yung pagkalalaki ko simula nang magkasakit ang mama ni Benedict. Pero nung gabing yun, sa unang sulyap, biglang nabuhay yung parte ng katawan kong akala ko'y patay na. Hindi daw niya ginusto, pero hindi din daw niya mapigilan. Kita daw niya kung paano gumalaw ang balakang ko, kung paano ko sinasabing mas malalim pa love habang hinahawakan ng hita ni Benedict. Kita daw niyang pag-ungol ko habang tumatalbog ang katawan ko. Kita niyang pag-arko ng likod ko at ang pagtirik ng mata ko nang marating ko ang langit. Miss R, pagkatapos ng gabing nabunyag ng katawan ko kay Hugo na hindi ko man lang pala alam, nagpatuloy ang buhay namin na parang walang nangyari. Normal si Benedict. Tahimik si Hugo. Ako, wala akong ideya. Wala akong kutob. Wala akong dapat pang kabahan. Pero simula kinabukasan, may napansin ako. Hindi ko agad binigyan ng kahulugan. Pero hindi ko rin nakalimutan. Habang nag-aalmusal kami, napansin kong nasa gilid si Hugo. Nakaupo sa lumang upuan at parang may sinusundan ng mata niya. Akala ko no'y nakatitig lang siya sa kawalan. Iniisip ang yumaong asawa. Kaya hindi ko na pinansin. Pero pagharap ko sa kanya upang abutan ng tasa ng kape, bigla niyang iniwas ang tingin. Mabilis. Parang nahuli sa ginagawa. At doon ako unang nakaramdam ng konti, Miss R. Konting init sa batok. Konting hiya. Konting bakit ganun ang tingin niya. Pero agad ko ding pinawi. Sabi ko sa sarili ko, nalulungkot lang siguro si Papa. Hindi ko dapat bigyan ng kulay yun. Pero hindi pala yun minsanan lang. Kinabukasan habang nagwawalis ako ng sala, nakatalikod ako sa kanya. Nakasuot ako nun ng lumang duster. Medyo maluwag, medyo manipis. Yung tipong hindi ko iniisip dahil nasa loob ako ng bahay at wala namang ibang tao maliban sa pamilya. Paglingon ko, nakita ko siyang nakaupo sa sofa. Hawak ang dyaryo pero hindi binabasa. Nakatitig sa akin. Hindi sa mukha ko, hindi sa braso ko, kundi sa likuran ko. Sa bandang puwet. Sa dulo ng duster na bahagyang sumasabay sa pagwalis ko. Napahinto ako. Hindi ko gustong isipin ng masama, pero ramdam ko. May kung anong nagbabago sa hangin. At muli, pag tiningnan ko siya ng diretsahan, agad niyang binababa ang tingin na para bang nahihiya. O para bang tinadago ang dapat itago. At ako naman, nag-aalinlangan kung dapat ko ba yung pansinin o dapat kong kalimutan. Isang hapon, naghihiwa ko ng sibuyas sa kusina. Tahimik ang buong bahay. Lumapit si Hugo para kumuha ng tubig. Hindi ko siya narinig agad, kaya nagulat ako nang maramdaman ko ang hininga niya sa bato ko. Pa? Napatigil ako. Pasensya na. Hindi kita gustong gulatin. Pero ang hindi ko makakalimutan, Miss R, hindi ang boses niya, kundi ang pagpupumilit niyang huwag tumingin sa bahagi ko na bahaging nakalantad dahil sa pagyuko ko habang naghihiwa. Napahagat ako sa labi ko at nagtago ako sa sarili kong tanong. Bakit parang may nararamdaman akong kakaiba? Hindi dapat ganon. Hindi dapat ako kinikilabutan sa hininga ng biyanan ko. Hindi dapat ako pinapainit ng tingin niyang nahihiya pero hindi makaiwas. Hindi dapat ako nag-iisip kung anong iniisip niya. Pero Miss R, totoo. Naramdaman ko. May kung anong gumagapang. Sa mga sumunod na araw, mas naging malinaw ang mga lihim na sulyap.
Habang naglalaba ko sa likod ng bahay, naroon siya. Kunwari nag-aayos ng halaman pero hindi naman gumagalaw ang kamay. Nakatayo lang, nakatingin. Habang nilalampasan ko siya sa sala, ramdam ko ang mga matang sumusunod sa bawat pag-ikot ng bewang ko. Hindi raw tahasan. Hindi bastos pero may bigat. May init na pilit tinatago. Isang umaga, nakayuko ako para pulutin ang basahan. Hindi ko naisip na mahahawi ang laylayan ng duster ko. At sa sandaling yon, naramdaman ko ang tingin niya sa hita ko. At doon ako kinabahan ng konti. Hindi ko yun pinahalata, pero hindi ko rin malimutan. Isang gabi, Miss R, dito ko unang naramdaman ng kaba. Nagpalit ako ng damit bago matulog. Nakatalikod ako sa pinto. Nagbibihis ang simpleng t-shirt na medyo maiksi dahil pambahay lang. Narinig kong bahagyang pag-igik ng pinto. Yung tunog na parang pumasok pero hindi tuluyang pumasok. Ninya? Boses ni Hugo na para bang nag-aalangan. Nagulat ako at dali-dali kong hinila ang damit ko pababa. Pa, pasensya na, nagbibihis lang po ako. Kailangan mo ba ng tulong sa electric fan? Parang mahina yata. Hindi po. Kaya ko po. Salamat. Hindi na siya sumagot. Narinig ko ang dahan-dahang pagsara ng pinto. At habang nakahawak ako sa lalay ng t-shirt ko, nakaramdam ako ng panginginig. Hindi dahil sa hiya, hindi dahil sa takot, kundi dahil may mainit na bahagi sa loob ko na umalad ng ilang segundo. At galit ako sa sarili ko dahil naramdaman ko yon. Si Benedict ng mga araw na yon abala sa kanyang trabaho, sa pag-aasikaso ng mga papeles ng mama niya at sa pag-aalaga kay Hugo. Hindi niya napapansin ang mga sulyap, hindi niya ramdam ang tensyon at hindi ko rin naman kayang sabihin. Paano ko ba sasabihin? Hindi ko kayang isipin na yun ang maririnig niya. Hindi ko kayang magtanim ng duda sa tatay niya na ngayon wasak na wasak pa ang puso. At kaya ako siguro hinayaan. O baka nasanay ako sa pakiramdam na may matang sumusunod sa akin. Isang hapon habang nag-ayos ako ng mga pinatuyong damit, may nahulog na bimpo. Yumuko ako para pulutin. Hindi ko na malayang nakalilis ang duster ko at lumitaw ang malaking bahagi ng hita ko. Paglingon ko, nakita ko si Hugo, nakatayo sa may hagdan. Hindi siya gumagalaw. Hindi rin siya agad umiwas ng tingin. At Miss R, doon ko unang kinuryante ng tanong na hindi ko dapat naisip. Dapat ba akong nalilibugan sa titig ng matanda? Tinulak kong malayo ang isip ko. Sinabi kong mali, marumi, hindi dapat. Sinabi kong nalulungkot lang si Papa kaya siya ganon. Sinabi kong nag-iimbento lang ako ng kahulugan. Pero kung totoo yun, bakit may kung anong sumisikis sa dibdib ko tuwing nararamdam kong nakatingin siya? Bakit ako nag-iinit sa mismong sandaling alam kong hindi ko dapat maramdaman? At bakit, Miss R, kapag nag-uusap kami sa hapag, nahuhuli kong inaabangan ko kung titingnan niya ako? Hindi ito pagnanasa. Hindi pa kasalanan, pero apoy ito. At alam ko nang unti-unti na itong kumakalat. 2 araw bago mangyaring lahat, umuwi si Benedict na may daladalang maliit na folder. Pagpasok niya, huminga siya ng malalim at humalik sa pisngi ko. Pero ramdam kong may bigat sa isip niya. Love, may kailangan muna akong puntahan. 2 days, out of town. Biglaan Napahinto ako sa pag-aayos ng mesa. Ha? Ganun kabilis? Oo Presentation sa client. Ako ang pinili ng supervisor. Mahirap tanggihan. Nalungkot ako pero syempre hindi ako nagreklamo. Asawa ko siya. May trabaho siya. May responsibilidad. Alam ko yun. So, kami na lang ni Papa dito? Oo, pero sandali lang naman ako. Babalik din agad. Lumapit siya, hinawakan ng balakang ko at marahang dinikit ang noon niya sa noo ko. Mamimiss kita, love. At doon, Miss R, habang niyakap ko siya, may kung anong kinabahang maliit sa loob ko. Hindi ko alam kung bakit,
pero parang mas malabig ang kamay ko kaysa dati. Dumating ang araw ng alis niya. Inihatid namin siya ni Yugo sa labas ng bahay. Niyakap niya ang tatay niya, tapik sa balikat, at saka humarap sa akin. Isang mabilis na halik sa labi, pero puno ng pagmamahal. Love, ingat kayo ni Papa ha. Tawag ka sa akin pag may kailangan ka. Nakita ko si Yugo sa gilid, nakatingin sa amin habang tahimik lang. Pero ngayon, iba na ang kanyang tingin. May lalim, may lungkot, at may kung anong hindi ko mabasa. Umalis si Benedict sa kanyang taxi at naiwan kaming dalawa. Pagpasok namin sa bahay, tila mas lumaki ang loob ng sala. Mas humaba ang lamesa. Mas lumawak ang agwat sa pagitan naming dalawa. Nagbukas ako ng TV para mabawasan ang tensyon, pero hindi kami nag-usap. Sumilip ako sa kusina, naghanda ng hapunan, at sa bawat paggalaw ko, ramdam ko ang tingin niya. Hindi na mahinhin, hindi na patago. Direkta na, tahimik at matindi. Hindi ko alam kung anong gagawin. Kung kikilos ba ako ng normal o iiwas ng konti. Pero nagdesisyon ako. Hindi ko siya papansinin. Hindi ko hahayaang matakot ako sa sarili kong multo. Pagkatapos naming kumain, akong naghugas ng plato. Naroon siya nakaupo sa bangko sa kusina. Hawak ang baso ng tubig. Tahimik lang hanggang sa lumapit siya. Ninya, salamat ha. Sinasamahan mo kami ni Benedict dito. Hindi ka nagreklamo kahit mahirap. Tumingala ako ng bahagya. Mahal ko po ang asawa ko. At kayo po, pamilya din. Ngumiti siya ng mahina, pero hindi ako tiningnan sa mata, kundi sa leeg ko. At doon ako kinilabutan. At nang lumapit pa siya ng isang hakbang, naamoy kong pabango niya. Hindi ito pabango talaga. Amoy aftershave, amoy sabon, amoy lalaking hindi sanay magpagupit ng madalas. At sa paglapit niya, nadikit ang braso niya sa braso ko. Mabilis lang, kaswalang dapat. Pero Miss R, para kong kinuryanting sinaksak sa dibdib. Umangat ang balahibo ko. Napakapit ako sa plato. Hindi ko alam kung nahulog yun sa utak ko lang, pero parang narinig kong bumuntong hininga siya sa bandang bato ko. At doon ako napalunok. At doon ko inamin sa sarili ko na may mali. May nangyayari. At hindi ako dapat natutuwa sa pakiramdam. Pagkatapos ng hapunan, nag-inom si Yugo. Isang malit na bote lang ng gin. Sapat para uminit ang katawan at malunod ang kalungkutan. Ako naman, nagligpit ng mga gamit. Pero naririnig ko siyang nagbubuntong hininga. Sumisip-sip ng hangin. Humihikbi ng bahagya. Hanggang sa tinawag niya ako. Ninya? Umupo ako sa tapat niya. Pa, ayos lang po ba kayo? Uminom siya ng konti, nagtagal bago nagsalita. Ang mama ni Benedict. Inalagaan niya ako buong buhay ko. Lahat-lahat. Pag-alis niya, parang nawala yung dahilan ko. Nanahimik ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Pero nakita ko ang luha na hindi pa bumabagsak sa gilid ng kanyang mga mata. Araw-araw, tuwing naiisip kong mag-isa ako rito, nawala ang gana ko, kahit mabuhay. At doon ko naramdaman ang awa. Hinawakan kong kamay niya. At doon, sumikip ang dibdib ko ng bahagya. Pa, hindi po kayo mag-isa. Andito po kami ni Benedict. Tumaas ang tingin niya. At sa unang pagkakataon, Miss R, hindi ko may paliwanag pero parang may apoy sa tingin niya. Hindi ko pa nakikita noon. Parang sinasabi ng mata niya nga, ikaw ang liwanag sa bahay na to. At doon ako unang natakot. Ilalakad ko na sana siya papunta sa kwarto niya dahil medyo hilo na siya. Tumayo siya ng dahan-dahan at inakbayan ko siya para hindi matumba. Mainit ang katawan niya. Malakas ang tibok ng dibdib niya. At ang kamay niya nakahawak sa bewang ko. Mabigat, mainit, masyadong matagal.
Pa, dahan-dahan lang po. Bulong ko. Pero nang paakyat na kami sa hagdan, nadulas siya ng konti. Hindi ko siya nabitawan. Hinawakan ko ang braso niya at ang isa pang kamay ko ay tumukod sa may hita niya para suportahan siya. At doon, Miss R, Diyos ko, doon ko naramdaman at hindi ko makalimutan. Sa pagkakatukod ng kamay ko sa hita niya, dumaos-dos yun. Napunta ng konti sa gitna, sa lugar na hindi dapat madaanan. At naramdaman ko, sobrang ramdam ko. Matigas, mainit, malaki, nakatindigang sa loob ng pantalon niya. Napatigil ako, napasinghap, hindi ako makagalaw. Hindi ko alam kung tatanggalin ko bang kamay ko o magpapalusot. Pero hindi ko kailangang magdesisyon. Kasi gumalaw siya ng konti. At sa pag-angat niya, lalong dumikit ang matigas niyang parte sa kamay ko. Parang umikot ang mundo ko. Parang umapa ang dugo ko sa tenga. Parang may sumabog na hindi ko alam kung takot pa o libog. At hindi niya sinabing umalis ako. Hindi niya sinabing mali. Hindi niya sinabing hindi dapat. Tahimik lang siya, huminga ng malalim, at marahang nagsalita. Ninya, huwag mo akong bitawan. Miss R, hanggang ngayon hindi ko alam kung anong tinutukoy niya. Ang kamay ko ba? O ang sarili niya? Miss R, itong bahaging ayokong balikan pero kailangan kong ilabas. Ito ang gabing hindi ko sinadya. Hindi ko planong pasukin pero ako mismong nagbukas ng pintuan. Ito ang gabing bumigay ang damdamin ko at ang gabing nangyaring hindi kailanman dapat mangyari. Hindi ko to kinakwento para biging laso ng pangalan ko, kundi para ipakita kung gaano ako kahina noon at kung paano sa isang lunod na puso ang maling haplos ay maaring magmistulang kalinga. Iniakit ko si Hugo sa kwarto niya matapos siyang uminom. Hawak ko siya sa braso. Ramdamang bigat ng katawan niya. Ramdamang pagod. Ang mga taon ng sama ng loob. At ang hawak ng hindi ko malaman kung aksidente ba o sadyang matagal. Ang kamay niyang halos nakapulupot sa bewang ko habang umaakyat kami. Pagdating sa tapat ng kwarto niya, naupo siya sa gilid ng kama at hinawakan ng sintido niya. Ako naman nakatayo sa harap niya na parang hindi makatanggi sa utos ng konsensya at awa. Pa, magpahinga na po kayo. Pero bago ako makataligod, naramdaman kong hinawakan niyang laylay ng duster ko. Ninya. Dahan-dahan akong lumingon at doon ko nakitang mata niya. Hindi puno ng libog, Miss R, kundi ng paghahanap, ng sakit at ng tanong kung bakit siya naiwan mag-isa sa mundong ganito kalamig. Pa, kailangan niyo na pong matulog. Pero hindi na binitaw ng laylayan. At nang tumaas ang tingin niya sa akin, nakita kong lalaking hindi ko kailanman pinag-isipan ng ganun dati. Hindi isang biyanan, hindi ama ng asawa ko, kundi isang lalaking halos pumatay sa sarili dahil sa lungkot. At ngayon, nakahanap ng init sa presensya ko. Nagulat ako ng dahan-dahan siyang lumuhod. Sa paanan ko, isang lalaking kagalang-galang na lugmok sa harap ng manugang niya na para bang akong huling sagot sa buhay niyang kumukurap. Ninya. Humawak siya sa magkabila ang gilid ng hita ko at hindi gumagalaw. Ayoko nang mag-isa. Minsan lang kahit sandali lang maramdaman kong may tao pa rin may pakalam sa akin. At doon, bumigay ang tuhod ko. Hindi dahil sa pagnanasa, hindi dahil sa tukso, kundi dahil hindi ko inaasahang ganoon kabigat ang sakit ng isang lalaking nakita kong dati, matatag. Tinapi ko ang balikat niya ng maingat. Pa, huwag naman pong ganyan. Pero nang hawakan niya ang kamay ko, yung hawak na may paggalang pero may paghahanap, doon ako natigilan. Hindi yun hawak ng lalaking nagpaplano ng kasalanan. Iyon ang hawak ng taong nagmamakaawa. At doon ako lumapit. Doon ko inabot ang pisngi niya. Hindi ko alam kung bakit.
Hindi ko alam kung ako ba'y naaawa. O ako rin ay naghahanap ng init na matagal nang nawala sa amin ni Benedict mula nung namatay ang mama niya. Humawak siya sa kamay ko, inilapit yun sa pisngi niya at pumikit ng mariin. At doon nagsimula ang pagbuho ko. Ninya, ang bait-bait mo. Ang liwanag mo ngayong mga araw. Ikaw lang nagpaparamdam na may buhay pa ako. May luha siyang tumulo at hindi ko alam kung paano. Pero hinawakan kong balikat niya at inalalayan siyang tumayo. At sa pag-angat niya, magkadikit ang katawan naming dalawa. Hiramdam ko ang init niya, ang hininga niya sa leeg ko, at ang kilabot na hindi ko alam kung galing ba sa takot o sa kung anong ibang bagay na ayaw ko sanang pangalanan. Pa, mali ito. Alam ko. Pero matagal na akong hindi nakakaramdam ng kahit ano. At ikaw ang nagbalik ng hininga ko. At doon, iyon ang sandaling nawala ng depensa ko. Iyon ang sandaling hindi ko na alam kung si Hugo bang lumalapit o ako mismong hindi umatras. Miss R, kung may impyerno sa loob ng isang tao, yun ang nangyari sa akin nung gabing yun. Ang bawat paglapit niya ay parang pag-alis ng isa pang piraso ng konsensya ko. Ang bawat hininga niya sa balat ko ay parang paalala ng kung gaano ako kahina. Ang bawat daig niyang puno ng sakit ay parang paghila sa akin papunta sa bangin. At nang maramdaman ko ang kamay niyang gumapang sa likod ko, hindi ko na alam kung ano ako. Asawa pa ba ako? Manugang pa ba ako? O isang babaeng nawala ng direksyon sa gitna ng dalawang lalaki? Ang isa mahal ko. Ang isa humihingi ng init na hindi ko dapat ibigay. Hindi ko nasasabihin ang mga sumunod na malinaw na detalye, MSR. Hindi ko yung dapat nilarawan sa parang tahasan. Pero ito ang totoo. Ang gabing yun ay naging mabagal, mainit, marahas sa paraan ng parang desperado, malambing sa paraang parang panaghoy, at marubdob sa paraang hindi ko naramdaman kay Benedict mula nang mamatay ang mama niya. At oo, ako mismong hindi tumanggi. Sa halip hinayaan ko. Hinayaan ko siyang yakapin ako, hanapin ako, gamitin ako bilang kandungan, kahit sandali lang. At ako, hinayaan kong dalhin niya ako sa kamang hindi dapat namin pagsaluhan. Hindi ko alam kung paano ako nagising kinabukasan. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatitig lang sa kisame. Pinakikinggan ng mahinang hilik ni Hugo sa kabilang kwarto. At ang sariling pintig ng puso kong hindi ko malaman kung saan nanggagaling ang takot. Pero bago pa man sumikat ang araw, alam ko na agad ang totoo. Hindi ko na kayang ibalik ang pagiging ako bago ang gabing yon. Dumating si Benedict kinahapunan. Narinig ko ang tunog ng taxi sa labas. Kasunod ang malakas na sigaw niya sa pintuan. Love, I'm home. Miss R, hindi ko alam kung paano ko ingatan ang boses ko nang sagutin ko siya. Nagpanggap akong masaya. Nagpanggap akong sabik. Nagpanggap akong walang bahid. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong niya ako ng yakap. Malakas, mainit, puno ng pagmamahal. Ang yakap na dati nagpapagaan sa buong pagkatao ko. Pero ngayon, para akong nilulunod nito. Para akong dinikit sa salamin at pinipilit harapin ang sarili kong dungis. Namiss kita, love. Sobra. Bulong niya habang nakabaw ng mukha niya sa leeg ko. Napapikit ako. Masakit. Masarap. Nakakasakal. Nakakahiya. Hinawakan ng pisngi ko't hinalikan ako. At doon ko na-realize kung gaano kalalim ang pagkakasira ko. Hindi ko siya matingnan sa mata. Hindi ko kayang salubungin ang halik niya ng buo. Hindi ko kayang ngumiti nang hindi nanginginig ang baba ko. Pagod ka ba? Tanong lang niya. Kung alam lang niya. Kung alam lang niya, Miss R, kung gaano ako kaubos. Hindi sa pagod, kundi sa hiya, sa guilt,
Sa bigat ng kasalanan na parang ayaw kumalas sa balat ko. Nandoon si Hugo sa sala. Nakaupo, tahimik. Hindi siya tumingin sa amin nang dumating si Benedict. Hindi rin siya ngumiti. Wala siyang katanong kumpas sa pamilya na kay Benedict. Pa, ayos na po ba kayo dito? Tanong ni Benedict habang pinupunasan ng pawis sa noo. Tumango lang si Hugo, hindi nagsalita, hindi tumingin. At kahit hindi ko siya kaharap ng oras na yon, hiramdam ko ang tensyon na parang usok na kumakapit sa hangin. Hindi niya ako tiningnan kahit sandali. Hindi niya ako kinausap. Pero sa bawat kilos niya, ramdam ko ang bigat ng alaala ng gabing yon. Parang nakadikit sa pagitan naming dalawa. Hindi namin binabanggit pero naroon. Malinaw, mabigat, nakakasakal. Kinagabihan nagluto ako para sa 3. Normal sana kung hindi lang sa 2 lalaking kasama ko sa mesa na parehong may tinatago. Si Benedict, masayang nagkwento tungkol sa biyahe niya. Kung paano siya pinuri ng boss. Kung gaano siya ka-proud dahil nagawa niya yun para sa future namin. At ako, nakangiti. Pero sa loob ay parang kinukudkod ng malit na kutsilyo ang puso ko. Si Hugo naman hindi gumalaw. Hindi tumitingin sa akin, hindi kumikibo. Pero sa pagkakataong hindi nakatingin si Benedict, ramdam ko ang paninigas ng balikat ni Hugo. Ramdam ko ang pag-iwas niya. Ramdam kong paghinga niya ng mabilis. Nang gabing yun, habang nakahanda na kami ni Benedict para matulog, niyakap niya ako mula sa likod. Love, ang sarap talaga ng pakiramdam na nandito ulit ako, no? Ikaw talagang pahinga ko eh. Napasinghap ako. Hindi ako makareact. Hindi ako makahinga. Hindi dahil hindi ko siya mahal. Mahal ko siya ng buong puso. Buong buhay ko. Pero may sugat sa dibdib ko na hindi ko alam kung paano tatakpan. Gusto kong humarap sa kanya. Gusto kong aminin. Gusto kong sabihin na masama akong tao at dapat niya akong layuan. Pero hindi ko magawa. Kaya ang ginawa ko, hinawakan ko lang kamay niyang nakayakap sa tiyan ko at umiyak ng tahimik. Habang iniisip ko kung karapat dapat pa ba akong yakapin ng gantong klaseng pag-ibig. Kinabukasan, maaga silang umalis ni Hugo para bumili ng gamit sa hardware. Ako, naiwang mag-isa sa bahay. At doon, tumigil ang acting ko. Bumigay ang tuhod ko. Umupo ako sa sahig ng kwarto at nilabas kong tinatago kong maliit na diary. Matagal ko nang hindi sinusulatan yun. Pero parang yun na lang ang paraan para hindi ako mabaliw. Sa unang pahina na yun, isinulat ko lang ang 2 linya. Hindi ko alam kung sino ako ng gabing yun. At hindi ko alam kung kaya ko pa bang bumalik. Pagkatapos kong isulat yun, napahawak ako sa dibdib ko. Sinubukang habulin ng hiningang parang nagtatago sa loob ko. Kailangan ko bang umalis? Kailangan ko bang umamin? Kailangan ko bang kalimutan yun at mag-asawa akong parang walang nangyari? Wala akong sagot. Wala akong lakas. Wala akong direksyon. Isa lang ang alam ko, Miss R. Sa pagbabalik ni Benedict, parang mas lalo ko nawala sa sarili ko. Pagdating ni na Benedict at Hugo mula sa labas, nakita ko agad si Benedict na nakangiti, bit-bit ang paborito kong tinapay. Love, bumili ako niyan para sa'yo. Naalala kita eh. At si Hugo, tumingin sa sahig, diretso sa kwarto at walang salita. Pero sa sandaling dumaan siya sa tabi ko, kahit isang iglap lang, haramdam kong pag-igting ng balikat niya. Haramdam kong hiningang binago niya. Maiksi lang yun, pero sapat para maalala ko ang gabing naganap sa pagitan naming dalawa. Sa mga araw na sumunod, naging kakaiba ang kilos namin ni Hugo. Hindi pa kami nag-uusap tungkol sa nangyari. Hindi rin kami nagkakatinginan ng direkta. Pero ang katawan namin, parang may sariling isip na. Lahat nagsimula ng mabagal. Patagong pagdaan, isang daliring dumampi sa kamay ko kapag sabay kaming umaalis sa hapag. Isang hiningang sumayad sa leeg ko kapag nasisagi niya ako sa kusina. At sa bawat pagkakataon, Miss R,
Hindi ko alam kung bakit hindi ko siya tinutulak. Hindi ko alam kung bakit hinahanap ko pa. Isang umaga, nagluluto ako. Mainit ang kawali at nakahawak ako sa sandok. Narinig ko lang bahagyang paglalakad ni Hugo mula sa likod. Hindi ko siya tinignan pero ramdam ko siya. Huminto siya sa mismong likuran ko ng sobrang lapit. Hindi niya ako hinawakan. Pero ang init ng hininga niya sa bato ko, yun ang unang haplos niya nung araw na yon. Ninya? Pa, ano po yun? Mahina siyang yumuko. Nagkunwari siyang titingnan ang niluluto ko. Pero sa bawat paglapit ng mukha niya sa balikat ko, parang may humihilas sa loob ko. At nang ilapat ng kamay niya sa bawang ko, napakapit ako sa sandok. Hindi ko siya tinulak. Hindi ko rin siya nilingon. Pero ang katawan ko, nag-react sa parang ayokong tanggapin. Ito ang mga sandaling hindi namin pinag-uusapan. Pero alam namin pareho kung anong ibig sabihin. Sa banyo naman nangyaring sumunod. Naliligo ako, akala ko'y ako lang. Pero biglang bumukas ang pinto. Parang hindi alam ni Hugo na naroon ako. Oh, pa! Sandali po! Dali-dali kong tinakpan ang sarili ko kahit nakasarado ang shower curtain. Pero sa halip na magsorry at umalis, binitawan lang niya ng mahina. Akala ko walang tao Pero hindi siya umalis agad. Nanatili siya sa bungad ng pinto, nakayuko, na para bang pinipigilan ng sarili. Isang hakbang, dalawa, hanggang sa maramdaman ko ang bigat ng presensya niya sa mismong likod ng kurtina. Hindi niya ako hinila. Hindi niya binuksan ang kurtina. Pero ang boses niya, Diyos ko. Ninya, andyan ka pa ba? Nag-angat ako ng kamay ko sa dibdib. Pinipigilan ang pagkabog. Pa, please. Lumabas na po kayo. At nang lumabas na siya, naiwan akong nanginginig. Hindi sa lamig ng tubig, kundi sa init ng mangilan-ngilang segundo na halos literal niya akong maabutan. At ang mas masahol, habang nakasandal ako sa taas, hindi ko alam kung natakot ako o kung nalungkot ako na umalis siya. Miss R, hindi ako perpekto. Alam kong mali to. Alam kong kasalanan to. Alam kong lahat ng to'y paglabastangan hindi lang kay Benedict, kundi si sarili ko. Pero bakit? Bakit parang hinahanap ko ang susunod niyang paglapit? May mga hapon na sabay kaming lumalabas sa sala. Dadaan ako, dadaan siya. Magdidikit lamang ang siko o balikat. Mabilis. Walang nakakapansin pero sapat para kumislot ang tiyan ko. Hanggang sa dumating ang araw na muntik na kaming mahuli. Hapon iyon nagwawalis ako sa malikod ng bahay. Si Hugo nakatayong malapit sa pinto, parang nag-aayos ng paso. Wala namang nagbago nung una. Pero nang lumapit ako para ilipat ang timba, hinawakan niyang braso ko. Ninya. Hindi ko alam kung anong sasabihin niya. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ako agad umatras. Pero bago pa kami gumakagalaw, narinig namin ang sigaw ni Benedict mula sa loob. Para akong binuhusan ng yelo. Mabilis kong binaba ang ulo ko at tumayo. At lumayo kay Hugo. Siya naman umiwas ng tingin. Nagkunwaring nag-ayos ng lupa sa paso. Lumabas si Benedict, lumapit at hinalikan ako sa ulo. Ay, buti andito ka. Tinatawag kita Si Hugo tahimik lang sa gilid. Hindi makatingin, hindi makahinga ng normal. At ako ang babae sa gitna nila. Naasiangat ang mukha ko kay Benedict pero hindi ko magawa. Dahil sa init na nararamdaman ko sa sarili kong balat, ilang segundo lang bago siya dumating. Kung ilang pulgada lang ang tinagal ni Benedict bago lumabas, kung ilang hakbang lang ang na-delay niya, makuhuli niya kaming dalawa. At doon ako unang nanginig sa takot. Hindi takot kay Benedict. Hindi takot sa kasalanan niya. Takot sa sarili kong hindi ko kontrolado. Kinagabihan hindi ako makatulog.
Nakahiga ako sa tabi ni Benedict. Ramdam ang haplos niya sa bewang ko. Ang pagdampi ng hininga niya sa buhok ko. Mahal na mahal ako ng asawa ko. Pero bakit may parte sa akin na hindi mapakali? Bakit may parte sa akin na hinahanap-hanap ang titingin ng ganun sa akin? Ang titig na hindi dapat ibinibigay ng isang amain. Bakit may parte sa akin na nag-aabang ng liwanag sa pasilyo? Nag-aabang kung dadaan ba si Hugo? O kung magtatama ba ulit ang mga mata naming dalawa? Ano bang nangyayari sa akin? Hindi ko maintindihan, Miss R. Para akong nababaliw sa pagitan ng dalawang mundo. Isang mundo ng pagmamahal at isang mundo ng kasalanang nakakalasing. At sa bawat araw na lumilipas, lalo akong nahuhulog. Hindi na ito aksidente. Hindi na ito iisang gabi. Hindi na ito isang pagkadulas sa dilim. Ito'y paulit-ulit, bawal, at nakakalunod ang sandaling ako mismong nagbubukas. Miss R, nagsimula ang lahat sa isang maliit na bagay. Isang umagang halos mabitawan kong tasa ng kape nang bigla akong mahilo. Akala ko pagod lang. Akala ko puyat. Akala ko dahil hindi ako nakakain ng maayos. Pero nang sumunod na araw, ganun muli. At sa ikatlong araw, napaupo ako sa gilid ng banyo dahil tila umiikot ang mundo ko. Nasa labas nun si Benedict. Nag-aayos ng labahan habang naupo ko sa malabig na tiles na parang may kung anong bigat sa loob ko. Bakit ako nahihilo? Bakit ako nanghihina? At bakit ako delayed? Hindi ako agad nakapagsalita. Hindi ako agad nakapag-react. Ang unang pumasok sa isip ko, panic, takot. Takot na hindi ko mailarawan. Dahan-dahan akong tumayo, huminga ng malalim, at pilit na pinapakalma ang sarili ko. Hindi niya. Mali ito. Hindi pwede, hindi. Pero alam mo, Miss R, kahit wala pang kumpirmasyon, ramdam ko na may mali sa loob ko. At hindi yun basta sakit ng ulo o pagod. Parang may nangyayaring hindi ko kontrolado. Sa sumunod na araw, mas naging sweet si Benedict. Hindi ko alam kung dahil ba napapansin niyang may kakaiba sa akin o dahil abala siya sa sariling plano. Love, konti na lang. Makakalipat na tayong muli. Nag-iipon na ako eh. Ayoko nang masyadong umaasa si Papa sa atin. Napangiti ako ng pilit. Kaya natin to. Para sa future natin. Para sa magiging pamilya natin. At Miss R, grabe ang tama ng pangungusap na yon. Gusto ko sanang umiyak. Gusto ko sanang magtapat. Gusto ko sanang sabihin ang kabaliwang nagawa ko. Pero paano? Paano ko sasabihin sa lalaking to na sobrang tiwala, sobrang bait, sobrang tapat? Na baka may bagay sa loob ko na hindi niya matanggap. Hinawakan ko lang kamay niya ng mahigpit na para bang humihingi ng kapatawaran sa hindi niya alam. Si Hugo naman ibang usapan na. Kung dati pa sulyap-sulyap lang siya, ngayon mas naging lantad ang tingin niya. Parang natatakot siyang may umagaw sa isang bagay na hindi naman kailanman sa kanya. May araw na pagdaan ko sa sala, sumasabay ang tingin niya sa bawat hakbang ko. Mula sa mukha, sa leeg hanggang sa tiyan ko. At hindi ko alam kung guni-guni ko lang. Pero parang mas tumatagal ang tingin sa bandang puson ko na para bang alam niya. O baka iniisip niya nga dapat niyang malaman. Isang hapon habang nag-ayos ako ng mga tinupikong damit, lumapit siya ng hindi ko na mahamalayan. Ninya. Naggulat ako. Pa, bakit po? Tumingin siya sa mga kamay ko, tapos sa mukha ko at maghinang nagsalita. May... ano ka bang nararamdaman itong mga araw? Napatigil ako. Para akong natanggalan ng hininga. Ha? Pagod lang po pa, tsaka nahihilo. Tumango lang siya, pero ang mata niya hindi mapakali. At bago siya tumalikod, ngumiti siya ng malungkot.
Isang ngiting parang nangmamarka ng pag-aari ng walang karapatan. Gabi na noon, nakahiga kami ni Benedict. Pero hindi ako makatulog. Ang utak ko hindi mapakali. Ang dibdib ko hinihila ng guilt. Ang tiyan ko, tila may sariling buhay. Mga 2:00 yata ng madaling araw, nagising ako sa hindi ko alam kung bakit. Tahimik ang kwarto. Nakahiga si Benedict, payapa na tulog. Pero Miss R, may ibang presensya sa loob ng kwarto. Una kong naramdaman ang kilabot sa bato ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may matang nakatutok sa akin. At pagtingin ko sa may pinto, doon ko siya nakita. Si Hugo. Nakatayo, nakatingin sa amin, hindi gumagalaw. Ang anino niya nakaharang sa liwanag ng ilaw sa pasilyo. Ang mukha niya hindi ko mabasa. Kung galit ba? Nananabik? Nag-aalala? Pero malinaw ang isang bagay. Hindi siya dapat nandoon. Pa? Hindi siya sumagot. Hindi siya kumurap. Para lamang siyang estatwa sa dilim. Isang aninong alam ang ginawa ko. At alam ang nangyayari sa loob ko. At hindi ko alam kung anong iniisip niya. Tumayo ako ng bahagya ng dahan-dahan para hindi magising si Benedict. Pa, bakit po kayo? Umiling siya. Isang pag-iling na hindi ko alam kung anong ibig sabihin. At pagkatapos, umiling siya. Iniwan niyang pinto ng bahagyang nakaawang. At ako ang naiwan sa kama. Nanginginig, nakatingin sa pader, at umiiyak ng walang boses. Hindi dahil natatakot ako kay Hugo. Hindi dahil baka may mangyari. Hindi dahil may banta. Natakot ako dahil doon ko uning naramdaman ng tanong na kinatatakutan ko noon pa. Paano kung hindi si Benedict ang ama ng bata sa loob ko? Kinabukasan hindi ko matingnan si Hugo, pero mas lalo akong hindi makatingin kay Benedict. Nagluto ko ng almusal, nanginginig ang kamay. Nilinis ko ang mesa ng paulit-ulit. Nagwalis ako ng sahig kahit malinis na. Parang may hinahabol akong hindi ko mahuli. At ang pinakamalala, habang nakaupo ako sa mesa, habang pinagmamasdan si Benedict na masayang nagkakape, nararamdaman ko ang mainit na tingin ni Hugo mula sa gilid ng sala. Hindi niya binababa ang tingin. Hindi rin niya nilalapitan. Pero naroon ang tanong sa mata niya. At Miss R, wala akong sagot sa kung anumang tanong na yon. Wala akong lakas. Wala akong kapayapaan. Hindi na ako makapaghintay. Hindi na ako mapakali. 1 linggo na akong nahihilo. Masakit ang dibdib. At may kung anong kapang hindi ko maipaliwanag. At ang pinakamasama, alam ko sa sarili ko kung ano ang posibleng dahilan. Alam ko rin hindi ko to kayang ipagtakpan ng matagal. Miss R, pumunta ako sa klinik na parang magnanakaw. Nakayuko, mabilis ang lakad at nanginginig ang mga daliri ko habang hawak ang maliit na paper bag na may tubig at crackers na hindi ko malang nilasahan. Ayoko sanang magpa-check up ng mag-isa. Pero paano ko haharapin si Benedict kung sasabihin kong may nararamdaman ako? Paano ko sasabihin kay Hugo na baka may pangyayaring hindi ko matanggihan? Kaya umupo lang ako sa waiting area, nakasiksik sa pinakadulo habang nararamdaman kong unti-unting nawawala ang lakas ng tuhod ko. Ninya! Sigaw ng nurse. Tumayo ako. Pagpasok ko sa loob, tinanong ako ng doktora kung ano raw nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano ako sinagot yon. Basta ang alam ko, ang boses ko'y nanginginig nang sabihin kong, Dok, delayed po kasi ako at nahihilo po ako araw-araw. Simple lang ang tingin niya sa akin na parang alam niya na. Parang hindi niya na kayang magtanong. Kung ganon, magpa-test na tayo at huwag kang kabahan kung ano man ang resulta. Andito ka na eh. Pero Miss R, paano kung hindi kakabahan? Paano kung hindi si Benedict ang ama?
Paano kung ang laman ng tiyan ko ay hindi bunga ng pagmamahal, kundi ng isang gabing hindi ko pinigilan? Tumagal siguro ng 5 minuto ang test. Pero pakiramdam ko, 5 taon na akong nakaupo. Yakap ang sarili. Naghihintay sa hatol ng buhay ko. Hanggang sa bumalik ang doktora. Tahimik, may hawak na papel. Positive ka, niya. Isang pangungusap lang yun. Para bang isang hatol na. Isang pagbagsak. Napatakip ako ng bibig. Hindi ko alam kung napaiyak ako o napasigaw. Hindi ko alam kung paano ako huminga. Pero ang alam ko, naramdaman kong parang lumubog ang sahig sa ilalim ko. Hindi ko alam kung masaya ba ako o takot. Pero mas nangingibabaw ang isang tanong. Kanino ang batang to? Pag uwi ko, namumutla ako. Halos hindi ko may galaw mga kamay ko habang bitbit ang reseta at ang prenatal vitamins. Pagbukas ko ng pinto, naroon si Benedict. Nakangiti, na parang batang sabik sa sorpresa. Love, may good news ako. Nakahanap ako ng sideline para mas mapabilis ang pag-ipon natin. Para sa future natin. Hindi ko agad nakayanan. Napailing ako, napasandal sa pinto, at nang makita niyang nanginginig ako, lumapit siya agad. Ninya, love, bakit ka umiiyak? May nangyari ba? Ang tanging nagawa ko lang, iniabot ko ang envelope. Binuksan niya yun, binasa, at mula sa pagkalito, unti-unting nagbagong mukha niya. Pumasok ang saya, ang liwanag. Totoo ba to? Love, buntis ka? Magkakaanak na tayo? Niyakap na ako na punong-puno ng ligaya. Salamat naman. Diyos ko, salamat. Sigaw niya na hindi na mapigilan ng tuwang hindi ko kayang sagutin. Pero Miss R, habang yakap niya ako naman ang unti-unting nalulunod sa guilt na hindi ko masabi. Hindi ko kaya. Hindi ko maitulak ang braso niya dahil ayokong makitang mukha niyang kung sakaling malalaman niyang katotohanan. Ang katotohanan hindi ako sigurado kung siya nga ba ang ama. Nandoon si sala si Hugo. Tahimik, hindi pa siya lumalapit. Pero nang marinig ang boses ni Benedict na masaya, dahan-dahan siyang tumingin. At nang pagtingin niya sa akin, doon ko nakita ang biglang pag-iba ng kulay ng kanyang mukha. Parang natuyuan ng dugo. Parang may kirot sa dibdib. Parang nabingay sa sinabi ni Benedict. At Miss R, ang kamay niya na nakahawak sa sandalan ng upuan, biglang nanginig. Hindi ko alam kung paano ko yun lilinawin. Pero ramdam kong sa sandaling yun, naisip niya rin ang parehong bagay na nasa isip ko. At yun ang sandaling hindi na ako makahinga. Sa sumunod na araw, nakahiga ako sa kama. Hawak ang tiyan ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o matakot. Si Benedict, walang humpay ang saya. Nilalagyan niya pa ng una ng gilid ko para komportable ako. Hinahaplos ang buhok ko. Tinatabihan ako sa hapag para siguraduhin kakain ako. Love, mag-ingat ka. Lahat ng pinaghirapan ko para sa inyong dalawa. Dalawa. Ako at ang batang hindi ko alam kung kanino. Habang si Yugo'y naglalakad sa loob ng bahay na parang multo. Hindi niya ako kinakausap. Hindi na ako tinititigan ng direkta. Pero sa bawat pagkakataong dumaraan ako sa harap niya, ramdam ko ang tensyon na parang lubid na nakapalibot sa leg ko. Hindi ko alam kung takot ba siya, galit, o umaasa. At iyon ang mas nakakatakot. Gabi bago ako matulog, nagkulong ako sa banyo. Nakaupo sa takap ng inidoro at binuksan ko ang diary ko. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang gulong nararamdaman ko. Pero umaho ng mga salita, kahit pilit, kahit mahapdi. Ang tiyan ko ay nagmistulang resulta ng kahinaan ko. At ang bawat pintig nito ay paalala ng kasalanang hindi ko kayang takasan. Tumulo ang luha ko. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Dapat ko bang ipagtapat kay Benedict? Dapat ko bang harapin si Hugo?
Dapat ba akong umalis? O dapat ko bang tanggapin na narito ng bunga ng lahat ng bawal na sandaling hindi ko pinigil? Wala akong sagot. Wala akong tapang. Wala akong direksyon. Miss R, hindi ko inakalang may araw na ganito kalakas ang pag-uga ng mundo ko. Ang buong bahay ay naging parang kulungan ng puno ng mga taong parehong nasasaktan. Isang asawang bulag sa katotohanan, isang lalaking puno ng bigat at pagkukulang. At ako, ang babaeng nagdala ng bagyong hindi ko na mapigil. Sa gabing yon, dumating ang sandaling hindi ko inaasahang bibitaw ang dila ko. At dahil sa isang maling salita, gumawa ako ng gulong hindi na mababalik. Nagsimula ang lahat sa isang maliit na bagay. Isang away na dapat maliit lang. Nagbabalot si Benedict ng mga papel sa bagong trabaho niya. Pagod na ako, masakit ang ulo, at hindi ko mahanap ang prenatal vitamins ko. Naghalo ang kaba, pagod, at pagkalito ng buntis. Nakasimangot ako, hindi ko alam kung bakit. Lumapit si Benedict at hinawakan ang balikat ko. Love, ayos ka lang? Para kang lutang nitong mga araw Dapat sinabi ko lang na pagod ako. Dapat ngumiti ako. Dapat kinontrol ko ang sarili ko. Pero dahil sa bigat ng sikretong dinadala ko, nagbitaw ko ng salitang hindi dapat mabanggit. Hindi mo maiintindihan, Ben. Hindi mo alam kung gaano ako natatakot. Lalo na kapag may ibang nakatingin sa akin sa gabi. At doon siya natigilan. Parang bigla siyang nabingi. Anong sabi mo? Wala. Hindi ko ibig sabihin. Pero hindi niya ako pinakinggan. Lumapit siya at hinawakan ng magkabila ang braso ko. Sino ang tinitingnan ka, niya? Sino? Hindi ako makapagsalita. Nanlamig ako. At ang katahimikan ko, iyon ang nagpatunay sa lahat ng nasa isip niya. Si Papa ba? Ben, Siya ba? Tinitingnan ka niya? Kailan? Bakit hindi mo ko sinabihan? Nangyari bang may kasama akong wala dito? Ben, hindi mo naiintindihan. Anong hindi ko naiintindihan, niya? Bumukas ang pinto ng kwarto ni Hugo. Lumabas siya na latang nagulat. Benedict, anong nangyayari? At doon tumingin si Benedict sa kanya nang may halong galit at takot. Pa, tinitingnan mo ba si Ninya habang natutulog kami? Tumigil sa paghinga si Hugo. Napapikit. At alam ko na ang sagot. At Miss R, sa sandaling yon, bumuka ang labi ni Hugo. At sa halip na tumanggi, sumagot siya ng mga salitang hindi ko akalaing maririnig ko. Oo, pero hindi mo naiintindihan kung bakit. Napatigil si Benedict. Ako rin. Hindi ko yung ginusto. Hindi ko pinagplanuhan. Pero nakita ko kayo ni Nina na... Pa! Huwag mo nang sabihin. Sigaw ko habang umiiyak. Pero huli na. Nakita ko kayong mag-asawa isang gabi. Hindi naman kayo nagulat Ako pang natigilan At mula noon hindi ko na alam kung paano ko tatanggalin yung imahe ng yun sa isip ko. Napahawak si Benedict sa ulo niya. Anong ibig mong sabihin pa? Na pinagpapantasyahan mo ang asawa ko dahil nahuli mo kaming mag-asawa? Ganun ba? Ben, please, pakinggan mo muna ako. Pero hindi na siya nakikinig. Parang wala na siya sa kanyang sarili. Ninya, may nangyari ba? May nangyari ba sa inyo ni Papa nang wala ako? Miss R, doon pumatak ang luha ko. Doon ko naramdaman ang pinakamatinding hiya sa buong buhay ko. Hindi ko masabi ang totoo. Hindi ko rin kayang magsinungaling. Ang katahimikan ko, iyon ang sumira kay Benedict. Hindi. Sigaw ni Hugo bigla. Siyang sumalo. Siyang umamin. Ako ang may kasalanan. Ako ang lumapit kay Ninya.
Ako ang may mali. Hindi siya. Hindi niya ginusto. Huwag mong sisihin ang asawa mo. Pero paano man niya protektahan ako? Huli na. Hindi naniniwala si Benedict. Hindi siya naniniwalang ako'y inosente. At lalong hindi niya kayang tanggapin na nagkahiwalay kami ng landas. Nagwala si Benedict. Si Benedict na babait, na pasyensyoso, na hindi sumisigaw. Bigla niyang sinipang upuan. Sinabuhi ng mga papeles ang mesa, hinampas ang dingding ng paulit-ulit. Sumisigaw siya habang nanginginig ang buong katawan. Ako naman, panaiyak habang hawak ang tiyan ko. Ben, please, huwag ka munang magalit. Hindi to maganda para sa bata ha. At doon siya tumigil. Parang may natamaan na sugat. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Hindi galit, kundi duguan ng mata. Ano bang ginawa ni Papa sa'yo? May ginawa ba siyang masama? Nanginginig ang boses niya. At Miss R, gusto kong magsinungaling. Gusto kong sabihin na hindi. Nawala. Na ako'y inosente. Pero hindi ako nakapagsalita. Hindi ko kaya. At nakita yun ni Benedict. Nakita niyang iling ko na hindi malaman kung pagsisinungaling ba o pag-amin. At sa sandaling yun, parang may napunit sa loob niya. Hindi ko na kayo kilala. Hindi ko na kilala ang asawa ko. Hindi ko na kilala ang papa ko. Hindi ko na kilala ang mundong to. At nang tumingin siya sa tiyan ko, doon ako muntik mawala ng malay. Kanino? Ha? Kanino yung dinadala mo? Ben, hindi ko alam. Hindi ko alam. At doon niya sinira ang picture frame. Isinabo yung mga gamit, sinipang aparador, humagulgol na parang bata. Habang si Hugo na may nakaluhod, hawak ang muka, nagmamakaawa. Ako ang may kasalanan, anak. Ako. Paulit-ulit na parang rosaryo ng pagpapahirap. At ako ang pinakawalang kwenta sa gabing yun. Ako ang hindi makalapit. Ako ang hindi makapagsalita. Ako ang ugat ng gulo. Naupo si Benedict sa sahig. Tahimik, walang imik, walang tingin. Ako't si Hugo nakatayo sa magkalayong bahagi ng sala. Pero pareho kami ng tanong. Sino nga ba ang pipiliin ko? Ang ama ba ng dinadala ko? Kung si Benedict ngayon, o ang lalaking iniwanang wasak ng mundo na humawak sa akin ng gabing wala na siyang pag-asa. Matapos ang gabing yun, hindi na kami nag-usap agad. Hindi si Benedict, hindi si Hugo, at lalo na ako. 3 araw akong parang multo sa bahay. Hindi ko alam kung saan ako lulugar, hindi ko alam kung saan ako titingin. At sa bawat sandaling dumaraan, parang mas lalo akong kinukuyog ng tanong na hindi ko masagot. Sino ba talagang ama ng dinadala ko? Hindi ko kayang mabuhay sa pagdududa. Hindi ko kayang tingnan si Benedict na umiiyak ng walang tunog gabi-gabi. At hindi ko rin kayang makasama si Hugo sa ilalim ng iisang bubong. Kaya kahit nanginginig ang tuhod ko, ako mismong nagmakaawa para sa katotohanan. Ben, magpa-DNA test tayo pag lumabas ang baby. Kailangan nating malaman. Kung yan lang ang paraan para matapos to, gawin natin. Dumating ang araw ng panganganak ko. Ipinanganak kong aming anak, isang batang lalaki, na parang walang kamalay-malay sa gulong ginawa ko. Sa kasalanang dinadala ko, sa kaguluhang iniwan ko. Niyakap ko siya ng mahigpit at sa unang pagkakataon, narinig ko ang sarili kong humagulhol hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa. Pero hindi ko masabing, anak natin. Hindi ko masabing, Ben, hawakan mo siya. Kasi may anino ng duda sa pagitan naming 3. At doon pumasok ang DNA test. Paglabas ng resulta, nakatayo kami sa harap ng doktor. Ako nanginginig. Si Benedict, walang emosyon sa muka. At
Si Hugo, nakaupo sa gilid, hindi magawang tumaas ang tingin. At nang buksan ng papel, parang huminto ang oras. Base sa resulta sabi ng doktor, ang biological father ng bata ay si Benedict Ramos. Parang may gumuhit na liwanag sa pagitan naming dalawa. Hindi ako makahinga. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung dapat ba akong ngumiti o lumuhod at humingi ng tawad. Si Benedict napapikit. May luhang tumulo pero hindi siya ngumiti. Hindi rin siya lumapit sa akin. Wala. At si Hugo napahawak sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa tuwa kundi dahil sa sakit. Umiling siya, tumayo at lumapit kay Benedict. Anak, patawad. Wala akong karapatang manatili pa dito. Inabot niyang balikat ni Benedict, pero umatras ito, halatang hindi pa kaya. At sa unang pagkakataon, nakita ko si Hugong umiiyak ng tahimik. Hindi na dahil sa pagkawala ng asawa niya, kundi dahil sa pagkawala ng kanyang dignidad. Hindi ko na pahahabain to. Hindi na ako pwedeng manatili sa bahay na sinira ko. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko siya mapigilan. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang yakapin o dapat ko ba siyang hatulan. Pero bago siya lumabas, tumingin siya sa akin. Ninya, salamat sa hindi pagsama sa akin sa impyerno ko. At sana maging maayos na kayong dalawa ni Benedict. At doon siya tumalikod, lumabas at hindi na muling bumalik. Hanggang ngayon, Miss R, wala kaming balita kay Hugo. Balita ko nagtrabaho daw siya bilang manggagawa sa malayong probinsya. Nagpapakababa, nagpapakawala sa sakit. Hindi ko alam kung makikita ko pa siya, pero alam kong hindi ko na mabuburang naging bahagi niya sa buhay ko. Si Benedict at ako hindi agad naging maayos. Hindi porket anak niya ang baby ay bumalik na agad ang tiwala. Sa unang 2 linggo, hindi siya makatingin sa akin ng matagal. Hindi niya ako hinahawakan. Hindi niya ako hinahalikan. Pero hindi din niya ako iniwan. May mga gabing naririnig ko siyang umiiyak sa sala habang akala niya tulog ako. At may mga gabing gusto ko siyang yakapin. Pero natatakot ako na baka mas lalo lang akong mabasag. Pero nagtagal, Miss R, unti-unti kaming bumalik. Isang gabi habang pinapatulog ang baby, lumapit siya. Ninya, hindi ko alam kung kaya kong kalimutan ng lahat. Pero gusto kong subukan. At doon ako umiyak. Hindi ko alam kung paano siya tutulungan. Hindi ko alam kung paano ko babayaran ang sakit na binigay ko sa kanya. Pero nagsimula kami ulit sa maliit. Magkatuwang sa pag-aalaga ng baby, magkasundo sa hapunan, magkatabi sa kama, at hindi pa kami nagtatama ng labi. Hanggang sa dumating ang unang I love you na galing sa kanya matapos ang ilang buwan. At doon ko na-realize, hindi sukatan ng bilis, hindi sukatan ng gaan, hindi sukatan ng perpektong sinira ko. Ang mahalaga, bumalik kami sa isa't isa. Ako si Ninya, bumagsak, nagkasala, nasaktan, at ngayon dahan-dahang bumabangon. Hindi perpekto, pero totoo. Muli, ito ang Late Night Secrets with Miss R, kung saan ang lihim mo, kuwento nating lahat. Maraming salamat po.